Matuwid nga si Kristo. Hanggang sa kamatayan, matuwid siya eh. Ano pangako ng Diyos sa matutuwid? Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Si Kristo, bakit pinabayaan? Kasi nung oras na yun, hindi si Kristo matuwid. Si Kristo nung oras na yun masama. Matuwid nga si Kristo. Hanggang sa kamatayan, matuwid siya eh. Kasi nung oras na yun, hindi si Kristo matuwid. Si Kristo nung oras na yun masama. Si Kristo ba naging masama at pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi siya naging masama, kaya lang itinuring siyang masama at makasalanan. Noon siya ay nasa krus dahil tinutubos niya noon ang kasalanan ng tao. Ang lahat ng kasalanan ng tao iniatang sa kanya. Kaya inari siyang masama. Ano pangako ng Diyos sa matutuwid? Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Si Kristo, bakit pinabayaan? Kasi nung oras na yun, hindi si Kristo matuwid. Si Kristo nung oras na yun masama. Hindi siya naging masama. Kasi nung oras na yun, hindi si Kristo matuwid. Si Kristo nung oras na yun masama. Hindi siya naging masama. Si Kristo nung oras na yun masama. Kaya itong interpretasyon ni Ginoong Manalo na ang dalawa raw na ginawang isang taong bago ay si Kristo at ang Iglesia, ito po'y mali. Kaya ang wika, si Kristo ang unang makatwidbagay na Iglesia. Pinagsama ng Diyos, pinaglapat si Kristo at ang Iglesia para makabuo ng isang bagong tao. Kaya itong interpretasyon ni Ginoong Manalo na ang dalawa raw na ginawang isang taong bago ay si Kristo at ang Iglesia, ito po'y mali. Kaya ang wika, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay na Iglesia. Pinagsama ng Diyos, pinaglapat si Kristo at ang Iglesia para makabuo ng isang bagong tao. Pero siguro for the first time, maririnig nyo sa amin na si Satanas hindi pa naihahagis. Bakit? Lalabas namang walang kapag-ipag-ibigan Diyos na ihagis niya sa lupa si Satanas. Ha? Ang hindi lang naiintindihan ng iba, ihahagis si Satanas dito pag wala na rito yung matutuwid. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Bakit matanda? Doon pa nga sa Hinesis nabasa na natin eh. Kaya nga sa Mateo naglahi na eh. Di ba? Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo. Pero siguro for the first time, maririnig nyo sa amin na si Satanas hindi pa naihagis. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Si Satanas hindi pa naihagis. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo. Hindi naman po dating si Satanas ay masama eh. Hindi mo ba? Hindi naman dating si Satanas sinungaling. Sabi ng lahat ng pastor, si Satanas daw ay kerubin. Ganun nga po. Oh, mabuti, sakdal. Tapos sumama. May nabasa ako. Sa umpisa pa lang pala tarantado na ito. Paano masama kung sinin tayo ng pagtutol dyan? Bago na nabaga. Di ba? Hindi naman po dating si Satanas ay masama eh. Hindi mo ba? Hindi naman dating si Satanas sinungaling. Actually, si Kristo, kapatid na Joseph, tinawag din sa Biblia na ibong mandaragit. Ibong mandaragit. Opo. Di ba naman yung ibong mandaragit na haring Zero eh. Si Manalo na naman daw yun. Actually, si Kristo, kapatid na Joseph, tinawag din sa Biblia na ibong mandaragit. Ibong mandaragit. Opo. Di ba naman yung ibong mandaragit na haring
Zero. Zero eh. Si Manalo na naman daw yun. Kasi nung unang ituro ni Kristo yan, nagkaroon sila ng literal na pagbabanal hapunan eh. Pero wala nang makikita ang sumunod doon na literal. Symbolical yung ginawa ni Kristo. And it can be performed spiritually. Kaya dito sa amin, meron mo kaming putol-putol ng tinapay dito. Iniinom din namin ang katas ng ubas o ang dugo ni Kristo. Hindi ho ni literal manner, hindi sa physical manner. Kasi nung unang ituro ni Kristo yan, nagkaroon sila ng literal na pagbabanal hapunan eh. Symbolical yung ginawa ni Kristo. Kasi nung unang ituro ni Kristo yan, nagkaroon sila ng literal na pagbabanal hapunan eh. Symbolical yung ginawa ni Kristo. Ang original na gobyerno ng iglesia nasa langit. Sa ating panahon, tayo'y nakatingin sa langit. Ang gobyerno ng iglesia ay nasa langit at ang ating rehistro nasa langit. Kasi yung pangalan ng mga lingkod ng Diyos nakasulat sa aklat ng buhay. Eh saan namang nakasulat na may rehistro ng iglesia sa langit? Pero ba? Wala. Ang gobyerno ng iglesia ay nasa langit at ang ating rehistro nasa langit. Kasi yung pangalan ng mga lingkod ng Diyos nakasulat sa aklat ng buhay. Eh saan namang nakasulat na may rehistro ng iglesia sa langit? Pero ba? Wala. Wala. Ako po, naniniwala yung isang mangangaral na talagang sa Diyos, hindi ka dapat kumandidato eh. Bakit? Eh, ihahalo mo yung sarili mo dun sa alam mong maraming dumi. Yung politika. Mr. President, we have another question. Brother Eli, wag ka takbo. Baka kamapunta Malacanang, wala na kami pakinggan sa radio. Mula po kay Carlito Virgilio ng Mandaluyong. I will be hearing it from Malacanang Palace. Ako po, naniniwala yung isang mangangaral na talagang sa Diyos, hindi ka dapat kumandidato eh. Bakit? Eh, ihahalo mo yung sarili mo dun sa alam mong maraming dumi. Yung politika. Ang totoo, sabi ko nga, kung ako magiging senador Ano po ang... ang ipopropose ko yung mga aral sa Biblia. Ako po, naniniwala yung isang mangangaral na talagang sa Diyos, hindi ka dapat kumandidato eh. Ang totoo, sabi ko nga, kung ako magiging senador Ano po ang... ang ipopropose ko yung mga aral sa Biblia. Pero, in spite of that, sinasabi ng Diyos, igalang mo, magulang mo, ang ama't ina mo. Yun ang batas, ganun ang pagsunod. Kahit na matarantado pa yung tatay mo yung tatay mo yun di igalang mo. Tama po bang sigawan ng tatay na adik? Ang tatay mo adik? Aluin mo. Adik eh. At isumbong mo sa pulis. At lang yan tumino. Alam mo, mahirap magmalaki ng magulang ngayon eh. Kahit na matarantado pa yung tatay mo yung tatay mo yun di igalang mo. Ang tatay mo adik? Aluin